Isang magandang araw po muli. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-uutos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad. Ang ating teksto na babasahin at pagmumulan ng utos na ating pag-aaralan ay mula sa Lucas 12:35 hanggang 40. Lucas 12:35 hanggang 40. Basahin ko po sa wikang Ingles, ganito po ang sabi. Be dressed, ready for service and keep your lamps burning, like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Truly I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. It will be good for the servant whose master finds them ready, even if he comes in the middle of the night or towards daybreak. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. So yan po ang mababasa natin dito sa Lucas 12:35 hanggang 40. Ito ay pananalita ng Panginoon tungkol sa kanyang mga lingkod kung ano dapat ang kanilang pinagkakabalahan habang siya ay hinihintay nilang babalik. Una ay anong utos ang makikita natin ang ibinigay ng Panginoon para sa kanyang mga tagasunod. Sa Lucas 12:35 ay sinabi niya, be dressed ready for service. Be dressed ready for service. Sa Tagalog ay magdamit ng naayon sa paglilingkod. Magdamit ng naayon sa paglilingkod. Ang damit ay mahalagang bagay na pangangailangan ng tao sa buhay. Ito ang isa sa mga pangunahing gamit sa pang-araw-araw. Tandaan natin na mula nang pumasok ang kasalanan, ang damit ang unang inasikaso ng mag-asawa para sa kanilang mga sarili. Naging concern din naman ng Diyos ang bagay na ito para sa kanila. Nang magpasimulang mangaral ang Panginoong Hesus tungkol sa mga pangangailangang ibibigay ng Ama, ay nabanggit niya ang tungkol sa bagay na ito. Ganito ang kanyang sinabi, at bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagalo, humahabi man, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon man ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ng damit niya. Mateo 6:28 hanggang 29. Ang damit ay isa sa mga simbolo na ginagamit ng Panginoon sa kanyang mga pangangaral. Ang damit, ang tinutukoy niya sa pagkakataong ito ay tungkol sa kahandaan sa paglilingkod. Sinabi nga niya, magdamit ng naayon sa paglilingkod at sindihan ninyo ang inyong ilawan. Yan po ang ating teksto sa Lucas 12:35. Bago tayo pumailanlan dito sa ating pag-uusapan, ay nais ko munang pumunta kayo upang pag-usapan ng inyong grupo ang katanungang ito. Ano ang ninanais mong gawin bilang paglilingkod sa Panginoon at bakit? Ulitin ko, ano ang ninanais mong gawin bilang paglilingkod sa Panginoon at bakit? Sige po, i-post ninyo ang video at pag-usapan ito ng inyong grupo at mamaya magbabalik tayo upang linawin ang bagay na ito. Magbabalik po tayo at ang unang nais kong pag-usapan natin tungkol sa bagay na ito ay alamin ang mga inilalarawan ng damit sa Biblia. Alamin ang mga inilalarawan ng damit sa Biblia. At dito sa ating pag-uusapan ay nakakita ko ng 12 bagay kung ano ang ibig sabihin at ano ang kahalagahan ng damit para sa isang tao. At ang unang nais kong pag-usapan natin ay tungkol dito sa sinabi ng Panginoon sa ating teksto. Magdamit ng naayon sa paglilingkod at sindihan ninyo ang inyong ilawan. Bagamat mahalaga ang damit sa bawat tao,
ay naniniwala tayo na ang tinutukoy na damit dito para sa paglilingkod ay hindi literal na damit na katulad ng ating mga isinusuot. Kapag kabinasa natin ang ikalawang Timoteo 2:20 hanggang 21, bilang paglilinaw sa bagay na ito ay ganito ang sinabi ng banal na kasulatan. Ikalawang Timoteo 2:20-21. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be an instrument for special purposes, made holy, useful for the master, and prepared to do any good work. Pansinin po ninyo na kung paano tinukoy ng Panginoon ang kahandaan sa paglilingkod ay dito naman sa sinulat ni Pablo kay Timoteo ay tungkol sa kung ano ang gagawin ng isang mananampalataya para maging nararapat siya sa paglilingkod sa Diyos. At ang sinasabi niya sa verse 21 ay ganito, "Those who cleanse themselves from the latter will be an instrument for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work." Kung gayon ay makikita natin na napakahalaga sa mga maglilingkod sa Diyos ang tungkol sa pamumuhay na may kabanalan. Kung pag-iisahin natin ang dalawang ito ay makikita natin na para makagawa ang Diyos sa buhay ng kanyang mga pinili ay kinakailangan nilang ayusin ang kanilang buhay kung ninanais nilang maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa Diyos. Paulit-ulit ko nang narinig ang ganitong mga kataga. God calls and qualifies. God calls and qualifies. Ibig sabihin nito, kahit ano ang iyong kalalagayan, pagka tinawag ka ng Diyos, ang Diyos ang gagawa sa buhay mo para maging nararapat ka sa Kanya. Alam niyo ang katotohanan yan ay kalahating katotohanan lang. Totoo na kapag tayo ay pinili ng Diyos upang isama sa kanyang katawan, ay nililinis tayo sa dugo ng Panginoon Jesucristo. Pero iba yung bagay na yan sa sinasabi ni Pablo rito kay Timoteo, na ang ibig niyang sabihin, kinakailangan kung nais ng isang mananampalataya na maging kagamit-gamit sa ubasan ng Panginoon, ay dapat siyang mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos. So magkaiba po ang dalawang yan. Yung isa ay nung tawagin tayo, nilinis tayo sa dugo ni Kristo, at ngayon ay kailangan lumakad tayo ng may pagpapakabanal, at sa panahon na tayo magiging kasangkapan ng Diyos, ay magamit talaga tayo ng may kapangyarihan. Nakukuha ba ninyo ang ibig sabihin yan? Punta tayo dito sa ating pangalawa. At nais kong basahin ang Mateo 22:12 na ganito ang sinabi. He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Ito po ay tungkol sa talinghaga ng tinatawag na wedding banquet, na sa araw na yon ng piging ng Panginoon doon sa kanyang kaharian ay ipinapakita niya na ang sinumang hindi nakadamit pangkasal ay hindi nararapat doon sa mangyayaring yon. Bagamat naniniwala ako na hindi na makakapasok doon sa piging na gagawin ng Diyos ang mga tao na hindi karapat-dapat, ay nangangahulugan na itong sinasabi niya rito sa talinghaga ay babala para sa atin. Na kung nais nating makasama sa araw na yon ng pagkakatipon para sa piging ng Diyos, ay kailangang nakahanda tayo sa ating mga sarili. Nangangahulugan ito ng kabanalan sa pamumuhay at kabanalan sa paghahanda sa araw ng Panginoon. Yung number 1 natin kanina ay pananamit, nakahulugan ay paglakad ng may kabanalan sa paglilingkod. Nais ko pang idagdag ito para sa ating number 2, ang sinabi ng Roma 13:14. Roma 13:14. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how you gratify the desires of the flesh. Dito ay makikita natin na ang mga mananampalataya ay pinapayuhan na isuot ang Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan
ay walang iba kundi ang pamumuhay ng may kabanalan, katwiran na katulad ng ating sinusundan, ang ating Panginoong Kristo. Punta tayo dito sa ating pangatlo. Pahayag 19:7 hanggang 8. Pahayag 19:7 hanggang 8. Sinabi, "Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear." Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Now, tingnan natin ang katotohanan ito, na bagamat ito ay sa tingin ko ay may kaugnayan sa piging o kaya ay kasal ng Panginoong Jesucristo sa kanyang babaeng pakakasalan, the bridegroom who is Christ and the bride which is the church, ay makikita natin ang mga ilang katotohanan dito. Sinabi niya, "For the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready." Sa mga pananalitang yan ay makikita natin ang katotohanan na ang iglesia ay may gagawin para sa kanyang sarili. Bagamat ganito ang sinabi ng verse 8, "Fine linen, bright and clean, was given her to wear." Dito naman ay makikita natin na ang Diyos ang tila nagbigay sa kanya ng malinis na kasuutan. So ano ngayon ang ibig sabihin niyan? Ituloy ko muna bago ko bigyan ng konklusyon ang bagay na ito, sapagkat ganito po dapat ang pagpapaliwanag sa banal na kasulatan. Fine linen stands for the righteous acts of God's people. Diyan ay makikita natin na mahalaga ang mga gawa ng mga mananampalataya, ganun pa man ay kapos pa rin ito sa pamantayan ng Diyos. Pero ang Diyos mismo ang siyang gagawa para lahat ng mga kabutihang ito na ginagawa ng iglesia. At alam natin at hindi natin maikakaila na kailangan ng iglesia ay patuloy sa paggawa at paghahanda sa panahon na yan ng piging o ng kasal ng kanyang iglesia sa Panginoon. Lahat ng mabubuting gawang ito ay makikita natin na ang Diyos pa rin ang magko-convert nito para maging nararapat sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng mga tekstong ito. Binibigyan ko ito ng diin sapagkat may mga ilang nagtuturo na ang kinukuha lamang ay yung gagawin ng Diyos, na para bagang wala ng halaga ang mga gagawin ng tao, kundi yun lamang gagawin ng Diyos. Hindi po. Pansinin ninyo at makikita nyo na napakahalaga ng paggawa ng tunay na iglesia sa harapan ng Diyos, at ulitin ko, gayon paman, ang Diyos ang magko-convert nito para sa karapat-dapat na nagiging katulad ng kasuotang malinis. Ang ating pang-apat, hindi ko na kailangan basahin sapagkat ito ay nakikita natin sa banal na kasulatan ng paulit-ulit at ganun din naman maging sa ating lipunan. Tanda ng pagluluksa. Tanda ng pagluluksa. Ang bagay na ito ay makikita natin sa iba't ibang tribo ng mga tao dito sa Pilipinas. May mga kapag ka namatayan ay puro itim ang kanilang nais isuot. Samantala, meron namang mga grupo na lahat sila ay nagsusuot ng puti. May naglalagay ng benda sa kanilang mga ulo at kung ano-ano pa. At yan ay nakadepende sa kanilang paniniwala o tradisyon. Pero ang nais kong ipakita sa inyo rito ay ang damit ay maaring tanda ng pagluluksa. Agree po ba kayo dyan? Ang ating panglima ay ang sinabi ng Lucas 16:19. "There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day." Ito po ay tungkol kay Lazarus at ang mayaman. At diyan ay makita natin na ang pananamit ay naglalarawan sa antas o uri ng buhay ng tao. Lalo na sa Israel. Marami tayong makikita diyan na ang pananamit ng mga tao ay nagbibigay ng distinction sa kanilang antas ng pamumuhay. Siguro maging dito man sa atin sa Pilipinas ay nangyayari na ng bagay na yan.
Kaya lang sa ating kapanahunan ay nagiging maingat na tayo sapagkat marami sa mga bilyonaryo ay pinipili nila na magsuot na lamang ng mga simple na t-shirt, ng denim na pantalon. Pero hindi natin maikakaila na yan ay minsan ay kumikilala sa kalalagayan sa buhay. Sa ating pang-anim ay babasahin ko ang Marcos 5:15. Marcos 5:15. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in right mind, and they were afraid. Alam niyo, maganda po itong nakita ko rito, na yung dating isang tao na inaalihan ng demonyo na hindi nagsusot ng damit nang siya ay pagalingin ng Panginoon, ay makikita rito ang sinasabi na siya ay maayos na sa kanyang pananamit. Ano po ang punto na nais kong makita natin dito? Na ang pananamit ay nagpapahayag ng kalalagayan ng kaisipan ng tao. Tingnan niyo po ang katotohanan ito. Ulitin ko ang pananamit ay nagpapahayag ng kalalagayan ng kaisipan ng tao. Una dito sa inaalihan ng demonyo, nung una ay wala siyang suot. Ilarawan natin sa dati ay gutay-gutay na pero noong magsawa siya ay tinanggal niya na lahat ito. Nakalaunan siya ay malamang hubot-hubad na. Pero ano ang pinupunto ko rito? Gusto kong maunawaan natin ang katotohanan na ngayon ay makikita natin ang mga lalaki na nagdadamit ng kasuotang babae kung ano-ano ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga sarili. At yan ay katotohanang nagpapahayag kung ano ang kalalagayan ng kaisipan ng mga taong ito. Para sa akin po ay nababaluktot ang kanilang kaisipan kung kaya't ganyan ang kanilang ginagawa. Kalimitan ay naririnig nga natin na nung araw daw ang mga tao ay panay ang pagsusuot na halos walang makita sa kanilang balat. Sa ngayon naman ay gustong-gusto ng mga tao ang halos ipakita na lahat. Na sa panahon tayo na ganito ang kalalagayan ng ating lipunan, halos ayaw ng takpan ng kanilang mga sariling kahubaran. At makikita natin, minsan ay hindi na ikinahihiya ng maraming tao, kalalakihan o kababaihan ang ganilang mga dapat ay nakatago. Nakikita ba ninyo ito? Alam ba ninyo kung ano ang ibig ko sabihin? Ang lahat ng yan ay nagpapakita ng kalalagayan ng kaisipan ng tao. Kapag ang tao ay malaswa, malaswa manamit. At ang nais kong tukuyin dito ay kung paano manamit ang mga Kristiyano. Hindi lamang kapag kalinggo sapagkat madaling mag-ayos kapag kalinggo, kundi sa iba't ibang araw. Ang paniniwala ko tungkol sa pananamit ay dapat ay aayon ito doon sa okasyon na ating pupuntahan. Pero dapat ay lagi tayong maging maingat na walang kalaswaan sa ating pananamit. Maging simple tayo na walang pagpapahayag ng kalaswaan. Yan po ang may papayo ko sa mga Kristiyano sapagkat kapag ikaw ay nananamit ng may kahalayan o may kayabangan, ay nagpapakita yan ng kalalagayan ng iyong kaisipan. Punta tayo dito sa ating pampito, paglalarawan sa okasyon. Ganito ang sabi ng Pahayag 21:2. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Diyan ay makikita natin na sa okasyong ito ay nababanggit ang tungkol sa pananamit na naayon sa okasyon na ninanais ng Diyos. Baka po may katanungan kayo tungkol sa bagay nito sapagkat marami ang nagsasabi na ang babaeng pakakasalan daw ng Diyos ay gusali. Nais kong sagutin yan sa ating mga virtual. Sa number 8, ganito ang sinabi. Nakita ko rito yung sinabi ng Exodus 29:5. Take the garments and dress Aaron with the tunic, the robe of the ephod itself, and the breastplate fasten the ephod on him by its skillful woven waistband. Ano po ang nakikita natin dito? Ang tungkol sa kasuotan ng mga saserdote.
Pero ang nais kong ipunto rito sa atin ay ang pananamit ay nagpapakita ng kalalagayan sa lipunan, posisyon sa lipunan. At alam natin ang katotohanan ito na makikita natin sa ating lipunan at siyempre depende rin sa kagawian o tradisyon ng mga tao. Ang ating pansyam sa Mateo 7:15 ay binabalaan tayo ng Panginoon tungkol sa pananamit na pantakip sa gawaing hindi tama. Ang tinutukoy niya rito ay tungkol sa mga asong gubat na nagdaramit na parang tupa, na ang ibig sabihin, ang pananamit ay maaring kasangkapan sa pandaraya. At alam natin ang katotohanan yan. Kalimitan sa mga masasamang gawain ay nandiyan ang pagtatakip ng pananamit para sa ganon ay makapanloko. Ingat tayo sa panlabas na anyo. At ang ating pangsampu ay sa Lucas 24:49. Lucas 24:49. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with the power from on high. Ang tinutukoy naman sa talatang ito ay tungkol sa pangako ng Panginoon na kailangan ng mga mananampalataya ang banal na espiritu bilang kapangyarihan sa kanilang paglilingkod. At yan ay kailangan taglayin ng kanyang mga alagad sa kanilang paghayo. Sa panglabing-isa, Galatia 3:27, For all of you who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Dito naman ay makikita natin ang isang bagay na ginagawa ng Diyos sa mga mananampalataya kapag sila'y sumunod sa pagpapabautismo, ay doon ginagawa ng Diyos ang mahimalang paglilinis sa kanila, na sa pag-ahon nila mula sa bautismo ng tubig ay nandoon ang kalinisan ng kahalintulad sa ating Panginoong Jesucristo. At alam ba ninyo na nakita ko sa banal na kasulatan na sa panahon ng pagpapabautismo ng baguhang mananampalataya ay mayroon pong hindi bababa ng 10 na ginagawa ang Diyos sa kapanahunang yan. Alamin po ninyo yan kapag kayo ay nag-seminar ng tinatawag na BRBR. Ito ay binibigay namin sa mga baguhang mananampalataya para maunawaan nila kung ano ang tunay na born again. Tandaan natin na sa tunay na kapanganakang muli ay talagang nagbago ang lahat. Walang pinagkaiba yan sa sasabihin natin, if anyone is in Christ, he is a new creature. Behold, all things has passed away, all things has become new. At ang ating panlabindalawa at panghuli ay sa 2 Corinthians 5:2. 2 Corinthians 5:2. Ganito ang kanyang sinabi, Meanwhile, we grow longing to be clothed instead with our heavenly dwellings. Ano naman ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa bagay na ito? Ito ay tungkol sa ating katawang panlangit na kailangan ay maisuot natin pagkatapos ay mawala sa atin ang katawang panlupang ito. At yan ay bibigay sa atin ng Diyos kapag kapinalitan ang pansamantalang sisidlan ng ating katawang panlangit o pangwalang hanggan. Ang pangalawang bagay na pag-uusapan natin tungkol dito ay kung gaano kahalaga ang paglilingkod. Gaano kahalaga ang paglilingkod. Sapagkat alam natin na ito ay binigay ng Panginoon, ang dahilan ay para maging handa sa paglilingkod ang kanyang mga pinili. Ang number 1 natin ay tinawag tayo hindi lamang para maligtas, kundi maglingkod din naman. Alam po ninyo, marami akong nakikitang Kristiyano na tila baga naghihintay na lang ng panahon o araw na sila ay dadalhin na sa karya ng Diyos at walang ginagawa. Unang-una, kapag ka ang tao ay na-born again, ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang banal na espiritu. At ang banal na espiritong yon ay may kasamang mga kaloob. Yung mga kaloob na yon ay magagamit para sa relasyon sa Diyos, sa paglilingkod sa iglesia at ganun din naman na paglilingkod sa mga tao sa sanlibutan ito. At kung gusto niyong makita ang aking sinasabi ay punta kayo sa mga talinghaga sa Mateo 25. Sa Mateo 25 ay may 3 talinghaga dyan
Una ay talinghaga tungkol sa 10 birhen na tumutukoy sa relasyon natin sa Diyos. Pangalawa ay talinghaga tungkol sa mga talento na tumutukoy sa mga kaloob para makapaglingkod tayo sa kanyang iglesia. At ang panghuli ay talinghaga tungkol sa mga tupat kambing na tumutukoy tungkol sa ating paglilingkod sa mga nangangailangan sa mundong ito. Sana po ay puntahan nyo upang makita ang katotohanan ng aking sinasabi. So tinawag tayo hindi lamang para maligtas. Tayo ay tinawag sa paglilingkod. Anong mangyayari sa atin kung walang maglilingkod sa Panginoon, sa mga mananampalataya? Wala na, hindi na magpapatuloy ang gawain ng Diyos. At ang totoo ay nais kong sabihin ang katotohanan ito. Kung ikaw ay laban ang iyong kaisipan sa paglilingkod sa Diyos, ay wala kang kaibahan sa mga laban sa paglilingkod sa Diyos. Ganyan ang kaisipan ng dyablo. Ayaw ng dyablo na paglingkuran ng tao ang Diyos. Ayaw ng dyablo na maglingkod ang mga mananampalataya sa Diyos. Sang-ayon ka ba sa Kanya? Ang totoo, kung wala kang ginagawa, pero kaya mo pa naman, wala kang ginagawa, kaugnay sa iyong pananampalataya, ay malamang nadadaya ka ng dyablo. Pangalawa, bawat isa ay pinagkalooban ng talento para gamitin. Ito yung nasabi ko na sa inyo kanina at nagamit ko rin pala rito ang Mateo 25:14 hanggang 30 na tumutukoy doon sa pangalawang talinghaga lamang. Ang pangatlo natin ay ang nababanggit sa unang Korinto 12:12 hanggang 31. Hindi ko na po babasahin yan pero nais ko na basahin po ninyo at babanggitin ko na lamang kung ano ang ibig sabihin ng mga talatang yon kaugnay dito sa ating pinag-uusapan kung gaano kahalaga ang paglilingkod. Sa unang Korinto 12:12 hanggang 31. Ganito po ang ibig sabihin sa mga talatang yon. Noong ang Panginoong Hesukristo ay naparito sa kanyang katawang lupa, lahat ng bagay ay ginawa niya sa kanyang katawan. Nang ang Panginoon ay umakyat na sa langit, ang kanyang misteryosong katawan ay ang iglesia. At sa mga talatang babasahin ninyo sa unang Korinto 12 ay makikita nyo na katulad sa katawang lupa natin, lahat ay meron silang function para buong magampanan nila ang mga ginawa ng Panginoon dito sa lupa. At diyan ay makikita natin na kung may mga bahagi ng katawan na walang ginagawa, pabigat, ay malamang baka hindi talaga siya bahagi ng katawan o kaya ay nanganganib yan sa kaparusahan. Ang ating pang-apat ay sa 2 Korinto 5:10. Ang sinasabi diyan ay tungkol sa paghatol ng Diyos maging sa mga mananampalataya sa kanilang mga ginawa, mabuti man o masama. Lagi kong sinasabi na hindi naman gagantimpalaan ng Diyos ang anumang masamang trabaho gawain ng maganda. Ang Diyos ay makatarungan at binibigyan niya ng karampatang kabayaran ng lahat ng mga gawa ng tao. Yan ang sinasabi diyan. Nangangahulugan na basehan ng Panginoon ang mga gawa sa pagbibigay ng gantimpala. At ang ating panglima ay nasa Pahayag 24. Pahayag 24. At kung babasahin nyo ay magpapakita yan na basehan ng Panginoon ang magiging posisyon sa kanyang kaharian ang ating mga ginagawa sa ngayon. Minsan pa, nais kong sabihin sa inyo ito. Huwag tayong aasa ng magandang posisyon sa langit. Kung dito sa mundong ito'y tatamad-tamad tayo, wala tayong ginagawa, hindi makatarungan ng Diyos na ganyan. At alam po ba ninyo, pag binasa nyo yan, ay makikita nyo na yung mga maghaharing kasama ni Kristo ay yung mga nagdusa na kasama niya sa bundong ito. At ang katotohanan ay ayaw na ayaw ng mga tao na dumanas ng anumang pasakit dahil sa kanilang pananampalataya at yan ay dala ng maling katuruan ng mga nagtuturo. So yan ang mga nagpapakita kung gaano kahalaga ang paglilingkod para sa mga Kristiyano.
Ewan ko lang po kung naniniwala kayo dyan. Kung maniniwala kayo dyan, ay kailangan kayong humakbang. Kung wala kayong tunay na paniniwala, magpapatuloy kayo na inaakala nyo na okay lang kayo kahit wala kayong ginagawa. Ganyan ang maraming Kristiyano. Kahit walang ginagawa, ay umaasam na sila ay magiging dakila pa sa langit. Sasabihin ko sa inyo, may sorpresa ang Panginoon sa mga Kristiyanong nag-aakala ng ganyan. Ang ating pangatlong bagay na pag-uusapan kaugnay sa bagay na ito, ang damit na naayon sa paglilingkod. Ano ang damit na naayon sa paglilingkod na tinutukoy ng Panginoon? At ang una natin ay hindi tanggap ng Diyos ang paglilingkod ng hindi naligtas. Ano ang hindi naligtas? Hindi napatawad, hindi nalinis dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Tandaan ninyo na wala silang gantimpala sa kabilang buhay. Pangalawa ay higit na mahalaga ang pag-uugali kaysa sa dami ng ginagawa. Tandaan po natin yan. Higit na mahalaga sa Panginoon. O kaya ay magkasama dapat. Kung tayo maglilingkod sa Diyos, ayusin natin ang ating buhay. O bago tayo maglingkod sa Diyos, iayos na natin ating mga buhay para makagawa ang Diyos sa atin. Pangatlo, tungkol sa bagay na ito, malaki ang kaugnayan ng kaligtasan sa paglilingkod sa Kanya. Malaki ang kaugnayan ng kaligtasan sa paglilingkod sa Kanya. Makatotohanan po ang bagay na ito sapagkat kung titingnan natin ay bago maglingkod ang Panginoon sa ministeryo, ay pinagkaloob muna sa Kanya ang banal na Espiritu. At kalaunan, alam natin na hindi niya pinapahayo ang kanyang mga alagad hanggat hindi dumarating sa kanila ang banal na Espiritu. At isa pang bagay, tungkol naman sa atin, kapag ka hindi ka na born again, ng tama, wala kang banal na Espiritu, kahit ano naman ang lingkod na gagawin mo. Ipansinin niyo itong katotohanan ito. Ang daming naglilingkod na sa kanila napupunta ang karangalan o kaya ay gumagawa lang sila dahil ang motibasyon nila ay kung ano ang kanilang magiging pakinabang sa gawain. Yan po ang katotohanan sa marami. At isang bagay pa, maraming mga leader ng iglesia, ang hangad lang nila ay magparami kahit walang tamang pamumuhay sapagkat doon ay makikita natin na ang kanilang objective ay ang malaking kita sa kanilang simbahan. Alam ko na maraming magagalit diyan, pero ito po ay pamamaraan ko para sana'y gisingin ng marami na ganito ang kanilang ginagawa sa mga gawain. Ang ating panglima ay ang nais niya ay gawin ang kanyang ipinapagawa. Ulitin ko, ang nais niya ng Diyos ay gawin ang kanyang mga ipinapagawa. Unawain natin ang katotohanan ito na maraming Kristiyano gusto nila ay kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang mga simbahan o grupo. Pero alam niyo po, ang Diyos ay may mga bagay na nais gawin ng kanyang mga pinili sa kanyang ubasan. Hindi ba ninyo napapansin na kapag ka sila'y tumatayo sa harapan, nagdadagsaan ang mga tao doon, lalo na doon sila nagpapakita ng kanilang kahit makamundong talento? Napapansin ba ninyo ang katotohanan ito? Pero hindi sila nagsasanay para sa totohanang pag-aakay ng kaluluwa. Wala yun sa kanila. Nag-iimbita sila ng mga tao nang iingganyo sa kanilang mga ginagawa na tila nagpapakita ng kasiyahan sa kanilang iglesia pero hindi yoong mahango ang tao sa kanyang kasalanan at pagkakasala na siyang tunay na problema natin. At sa ating pang-apat na pag-uusapan, ano naman ang ibig sabihin ng panatilihing nakasindi ang iyong ilawan? At dahil ito ay napag-usapan na natin sa mga nakaraang utos ng Panginoon, let your light so shine before men so that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father in heaven, ay hindi ko na masyadong bibigyan ng pansin sa pagkakataong ito. Ang ilawan ay nagbibigay ng liwanag at ang liwanag ay kalimitang sumisimbolo sa ating mabubuting gawa. Mateo 5:16. At yan ang nais ng Panginoon para sa atin. So ano ang pag-uugaling dala sa atin ang utos na ito ng Panginoon?
na magdamit ng naayon sa paglilingkod ay walang iba kundi ang kalinisan, purity ng isang mananampalataya. At alam natin na kanina ko pa sinasabi ang bagay na ito na kung nais din lamang nating maglingkod sa Diyos ay kailangang maging malinis tayo sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, sa ating pagtatapos ay nais kong dumako tayo sa mga katanungan na inyong pag-iisipan para sa inyong sarili. At hilingin ko minsan pa na iyuko natin ang ating mga ulo at narito ang mga katanungan. Nakahanda ka na ba upang paglingkuran ang pumili sa iyo? Nakahanda ka na ba upang gamitin ng Diyos sa mga dakilang bagay? Mayroon ka pa bang dapat hubarin? May dapat ka bang isuot? Naisuot mo na ba ang Panginoong Hesukristo? Ang ibig sabihin ay ang kanyang katwiran at kabanalan. Nais mo bang muling magpalinis sa kanya? Dito po tayo nagtatapos sa utos ika-52, utos number 52, na magdamit ng naayon sa paglilingkod sa Diyos. Minsan pa, magandang araw sa bawat isa na may patuloy na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. God bless po sa bawat isa.